roon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw pong ito, ating ginugunita ang pagtatalaga sa palasyong simbahan ng Mahal na Birheng Maria sa Roma. Kaya naman tayo ay nagagalak sa pagkakalob sa atin ng tahanan dito sa magitan ng simbahan. Kaya mga kapatid, taglaya ang pusong mapagpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Buong kababaang loob na dudulog tayo sa Diyos. Iaalay ang misang ito, gayon din ang ating mga personal na kahilingan at ang mga kahilingan ng mga humihingi ng panalangin. At upang tayo maging karapat-dapat, buong kababaang loob nating aminin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kami sa tanang pakundangan sa pagdalangin ng mahal ng Birheng Mariang Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taon ding iyon, nang ikalimang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari ni Sedekias sa Huda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur ng Gabaon. Sila noon ay nasa patio ng templo, sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao. Ang sabi ni Ananias, "Ito ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babylonia. Sa loob ng 2 taon, ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito si Jeconias na anak ni Haring Joachim ng Huda at ang lahat ng bihag na taga-Huda na dinala sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia." Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias, nang naririnig ng mga saserdote at lahat ng naroon sa patio ng templo. Amen. Ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa
ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babylonia ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinala roong bihag. Ngunit, pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, taggutom at salot sa maraming bansa at tanyag na mga kaharian. Kung magkakatotoo ang pahayag ng isang propeta na iira lang kapayapaan, saka lamang natin malalamang ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya. Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroroon, sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na iniligay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa. At ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon. At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng konting panahon, mula nang baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias. Pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ito ng pamatok na bakal at ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor. At magkakagayon nga, siya'y paglilingkuran nila sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang. At sinabi pa ni Propeta Jeremias, Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya't sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taong ding ito, sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon. At nang 7 buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita. Yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay magsilapit, ang sa iyo ay may takot. Maging iyong mga tao na alam ang iyong utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sana ay lubos kong masunod ang buo mong kautusan upang hindi mapahiya at tamuhin ko ang tagumpay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay.
ngunit ako'y magbubulay sa bigay mong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas sa bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglusad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin niyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa 2 damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay yon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumapis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna po ang lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, usong-uso po ngayon yung mga pagkain na masasabi po natin na mura, masarap, at marami. Kaya naman meron tayong tinatawag na pares overload. Makakakain ka, mura daw. At hindi lang po yan, meron pa tayong only rice. Para kumain ka ng kumain, may konting ulam, bawin mo na lang sa dami ng kanin. At ang ginawa po ng marami ay nag-isip pa ng pamamaraan para mas lalong makamura. Kaya lumabas naman po ang isang bago, ang pastil chicken. Ito po ay 21 pesos lamang. Makakakain ka na. At ang sabi, nakatulong ka pa.
Mga pagkain, dahil nag-click-click po ito, dahil ito po ay very basic na kailangan ng tao. Pagkain ang ating pong laging hinahanap. Kaya naman mas madalas kung saan may handaan, kung saan pwedeng malibre ka, pumunta ka na lang doon para makakain ka. Mga kapatid, kahapon ng Ebanghelyo, ang sabi po ni Jesus, humahanap kayo dahil sa kayo ay pumunta rito, dahil kayo ay binusog ng pagkaing libre. Ngunit hindi ang mga tanda ang inyong pinuntahan. Kaya naman maalingaw-ngaw at ang sabi niya po sa atin, ako ang tinapay ng buhay. Sino mang kumakain sa akin ay hindi magugutom. At ang sino mang umiinom ng aking dugo, kailanman ay hindi mauuhaw. Ito po raw yung pinakapuso ng tinatawag po nating pagpapahalaga at multiplication of loaves, ang pagpaparami ng tinapay. At ngayon sa Ebanghelyo, narito po tayong muli. Inuulit at pinapaalala po sa atin kung paano ang pagnanais ng Panginoon na maging maginhawa ang buhay natin. Kaya naman, ninais niyang mabusog tayo, ninais niyang tugunan ang pangangailangan natin, at ngayon, nagparami siya ng tinapay. Alam niyo po mga kapatid, may mga utos dito po sa gospel pong ito. Una, ang sabi po ni Jesus, pakainin niyo ang mga tao. Nangangahulugan, dito po sa buhay po natin, tayo po lahat ay mayroong obligasyon na tumulong at magpakain sa bawat isa, lalong-lalo na sa nagugutom. Ang sabi po ngayon ay ito, Panginoon, lilimang tinapay at dadalawang isda ang mayroon tayo. Kaya ang sabi po ni Jesus ay ito, dalhin niyo siya sa akin. At magmula ron, pinarami po ang tinapay at ang isda. Alam niyo po mga kapatid, tayo po ay dumudulog po rito at inihahain natin sa Diyos ang ating mga dalangin. Kaya naman tayo po ay naninikluhod at nagtsatsagang pumupunta rito sa Quiapo para tayo ay sagutin ng Panginoon. Ngunit lagi niyo pong tatandaan, God cannot create a miracle out of nothing. Kailanman ang Diyos ay hindi makapagsisimula at makagagawa ng isang himala mula sa wala. Makapagsisimula lamang po siya ng himala mula dun sa mga maliliit na bagay na iniaalay natin at ibinibigay natin, at ito mismo ang kanyang pinararami. Kaya naman siguro sa araw pong ito, parang sinasabi po sa ating gentle reminder, sandali lang, humihingi ka, pero ang tanong, nagbibigay ka ba? Ano ngayon ang paparamihin ng Diyos kung pinagdadamot mo ang mga bagay na mayroon ka? Ano ang sisimulang himala ng Diyos kung hindi mo iaalay ang mga biyaya mo? Kung gano'n mga kapatid, ang sabi po ng Ebanghelyo sa atin na ito, pinagpala ka eh. Kung ikaw ay pinagpala, magsimula kang maging pinagpala at ikaw ay maging pagpapala para sa iba. Napakahalaga pong bigyan ng pansin ang bagay na ito. At ikatlo, ang sabi po ng Panginoon, paupuin nyo sila. Mga kapatid, ang biyaya po ng Diyos ay organized. Kung mismo ang iniisip lang natin ng ating sarili, tignan nyo po kapag halimbawang merong gift-giving o kaya naman pamimigay ng mga handog, ano po ang nangyayari sa karamihan po sa atin? Una-unahan. Iniisip ang kanyang sarili. Baka ako maubusan. We focus on the scarcity, on kakulangan. Hindi po natin tinitignan na ang Diyos ay mapagpala, ang Diyos ay sapat na para matanggap natin ang mga biyayang mayroon siya na ibinibigay sa atin. Ang lagi po nating nakikita, naku, baka magkulang yan. Kailangang makipagbalyahan na ako dahil baka makuha pa ng iba. Ang sabi po ay ito, dapat tayo sa sarili natin, tayo po ay organized. Hindi natin iniisip ang ating sarili, kundi iniisip natin ang kapakanan ng iba.
Kaya sa bagay pong ito, ang sabi po ng Panginoon sa mga alagad, ibigay niyo sa kanila ang tinapay at ang isdang ito. Bahagi po ito ng ministerial kung saan ang mga pari, ang mga naglilingkod sa simbahan, ang siyang nagiging daluyan ng tinatawag nating pagpapala. At ikalima, ang sabi ng Panginoon, tipunin niyo ang sobra. Mga kapatid, ilan po ang naging sobra? 12 wicker basket, 12, napakain ng 5,000, hindi kasama ang babae at ang mga bata. Ganong karami ang sumobra. Kung ganon mga kapatid, ano ang pakahulugan po nito? Marami pong pagkain, sobra-sobra po para sa atin. Ngunit ang marami po sa atin, nananatiling sakim, nananatiling makasarili. Kaya naman hindi nagiging sapat ang biyaya ng Diyos dahil marami po ang kumakamkam. Kaya sa araw pong ito, pinapaalala ng Diyos sa atin, sapat ang biyayang ibinibigay ko sa inyo, more than enough. Labis-labis pa sa inyo. Kaya tipunin natin ang mga biyayang mayroon tayo at naniniwala tayo na ito po ay labis-labis. Wala pong mayamang hindi maaring tumanggap. At lalong walang mahirap ang hindi maaring magbigay. Ang miracle ng pagpaparami ng tinapay ay himala ng mga taong pumayag silang hipuin ng Panginoon at kilalanin ang kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, kapag tayo po ay nakita, tinanggap na po natin na tayo ay pinagpala, ang biyaya ng Diyos ay sumasa atin, then tayo po ay nagiging mapagpasalamat. At kapag tayo po ay naging mapagpasalamat, natatampukan po ng pagiging generous natin sa iba. At dito nagiging handa na tayong ibahagi ang mga biyayang tinatanggap natin. At kapag naganap po natin ang gratitude pong ito, ang generosity pong ito, ang sharing pong ito, then we are creating another miracle. Ito po ang tunay na himala ng pagpaparami ng tinapay. Siguro itatanungin natin ang ating sarili, handa po ba kayong maging panibagong himala? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, na tipong tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos. Manalangin tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan sa kanilang pangangailangan. Ating itutugon, ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo naway sumaksi sa salita at gawa sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga lider ng mga bansa na may pinangahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na maipamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makaranas na nanatiling pag-ibig ng Diyos. Panalangin tayo.
Ikaw ang aming tinapay, o Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan ng walang maliw, sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, o Panginoon. Ama naming nasa langit, bigyan pansin kami ng nangangailangan ng iyong habag. Punuin mo ang aming mga puso sa iyong pag-ibig at huwag mo kaming ipahintulot na mawalay sa iyo. Inahiling namin ito sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak ngayong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain ng maging kadugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain na ilakipan mo ng kapunuan upang kami maging handog na kinalulugod mo kailanman. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpalad sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang sinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banali, kaumbukal ng tanang kabanalan, kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa bagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay tangkalit sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga religyoso, diakono at ang tensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo, may pagdiwang noon namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa dagubili ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Kristo, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaraban ng kapayapaan araw-araw, dito sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dalhin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalaban kami ng kapayapaan, pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumaiyo rin. magbigayan tayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay. Sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din ang mga daladalang nilang imahen, dasalan, sampunang kanilang mga panalangin. Sa pamamagitan ng pagbibidisyong ito, naway maalala nila ang mga pangako nila nung sila ay binyagan, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.